So, papunta tayo doon sa may tennis court kasi or sa basketballan na tinatawag dito sa amin kasi magandang panahon. So, bali mag-exercise ako. So, dance exercise yung gamitin ko para na lahat ng katawan ko ay makagalaw. So, ito yung past recovery natin, ano. So, thanks talaga kasi today magandang pakiramdam natin. So, mabilis na tayo lumakad, mabilis na rin tayo magbuhat ng paa natin. So, dahil sa sayaw-sayaw at of course, dahil sa self-medication ko kag sa tinatawag na self-diagnose, ano. Kaya, kayo rin guys, mga ka-stroke dyan, kailangan nyo rin mag-search, no. So, sa sinasabi ko, hindi ako nakadepensa sa gamot, kundi tumutulong ako sa doktor ko sa pamaraan ng alternate na pag-inom ng gamot at sa exercise. Ang exercise talaga ang isa sa nakapagaling sa akin at ngayon, wala na ho akong maintenance sa high blood. As a stroke survivor, natanggal na talaga yung maintenance ko, yung atorvastatin ko, yung telmisartan ko, wala na, hindi na ako umiinom, magto 2 weeks na ngayon. At yung BP ko ay normal na normal, kaya thank you talaga. At saka yung galaw ko is normal na siya, kahit pa na yung kanang kamay ko is mayroon pa siyang manhid o tusok-tusok sa daliri, siguro kasama na rin yun sa tinatawag ng mga pasma dahil sa pagtrabaho natin noon, ano. Pero hoping pa rin ako na matanggal talaga itong pamamanhid ng kamay ko na sometimes sa sobrang bigat ng kamay ko hindi siya maigalaw, hindi ko siya, kumbaga hindi siya magalaw. Gusto ko lang sa ipahinga, gusto ko lang hindi siya mabuhat kasi sobra manhid. Kaya sometimes naman okay naman siya, pero hindi siya pwede magbuhat ng mabigat. So ito ngayon yung aking tinatawag na pag-aaralan naman, no. So kahapon therapy ito ng anak ko, hinilot niya. So tapos nahilot talagang buong mag-araw, buong magabi hindi ko ginalaw kasi hindi niya kaya buhatin kahit yung tinidor, ano. Pero hindi siya namamanhid sa dulo. So, sabi ko talagang ugat lang talaga, nerve lang talaga yung kailangan na maiayos dito. Siguro dahil na marami kasi itong ginagawa noong nagtatrabaho pa tayo, napakasipag talaga itong right hand ko. Kaya siguro nandito na lahat na sipag at paghihirap. Kaya ngayon ito sinisingil na tayo. Tama nga naman, ano, kasi noong panahon na ako'y nagtatrabaho, parang bagger ako eh. Yung plastic straw na yan na itatali sa karton, isang hila ko lang yan napuputol. So, alam ko na pwersado yun. That's why siguro isa yan sa mga dahilan kung bakit na ang carpal tunnel ko nagkaroon ng problema. Hanggang ngayon, alam ko yun ho ang problema, na kumbaga nagbuluhol-buhol yung mga ugat natin dyan mula sa liig, hinihila niya. Basta right hand ko ho. So, alam ko na ito ay gagaling sa tulong ng tinatawag na self-medication natin. Pag mayroon akong inom na gabapentin, so I hope na makatulong iyon sa akin. Ang gabapentin at saka yung micronutrients and fiber, kasama ho yun sa resita ko sa aking autoimmune disorder. So, yung sa high blood ko, natanggal na. So, papasalamat ako kasi natanggal na yung sa high blood natin, guys. Kaya, malaking bagay ho yun sa akin na fast recovery or recover na talaga ako sa tinatawag na stroke. Kasi, tinanggal na yung mga gamot ko sa pagka-stroke ko, ano. So, kumbaga, yung naiiwan na lang sa akin itong sa autoimmune disorder ko. So, yung aspirin ko, ina-alternate ko rin, hindi rin araw-araw ko iniinom. Yun na lang, kumbaga, para kasi yun sa blood clot. So, yun ang hindi ko tinanggal, pero ina-alternate ko yung pag-inom ko. So, itong kamay ko kahapon tapos sa therapy sa tinatawag na hilot, wala siyang tusok-tusok. So, ito ngayong umaga, siyempre, igalaw ko na siya, nagagalaw ko na siya. Unlike kahapon na hindi ko siya magalaw, no, kahit kutsara hindi niya kaya. Pero ngayon magalaw ko siya, pero mayroon na naman siyang konting tusok-tusok. So, kumbaga, yung ugat niya talagang kailangan pa idahan-dahanin na para bumalik sa na blood flow na maayos. Ano, kasi sa tingin ko, hindi man ako doktor, pero ito ata yung sa carpal tunnel ko na sobrang sakit dito.
So, kailangan natin dahan-dahanin lang. Mabungkag ito yung ugat. Kumbaga siguro kung sa mga maliliit na bagay o kaya kung sa mga sinulid pa na buhol-buhol no yung maliliit natin na ugat, that's why siguro na may manhid sa. So tutulungan natin ang doktor natin para maka-recover tayo. At saka kung sometimes iniisip ko yung aking autoimmune disorder sa allergy ko, nakakayanan ko na rin kasi nakakatikim-tikim na ako. Today nga kumain ako ng pagkain ng apo na mayroong gatas. May manhid konti yung labi ko pero nakakaya ko na at saka hindi naman marami ang kain ko, konti lang naman. Gano'n naman daw kailangan daw kumain ng pakunti-kunti, wag lang marami lalo pa po may autoimmune disorder ka. So, gano'n na nga guys. Pasalamat ako kasi ito dito na lang ako nakafocus ngayon sa right hand ko. Matatanggal din ito sa tuloy-tuloy na pag-exercise. At least, yung mabilis na yung paa ko, mabilis na makaya niya na pag isayaw-sayaw, kayang-kaya niya na lahat magalaw na siya. Maliban namang sa right hand ko na hindi magtagal na papagod siya o nangamuy-puy ba, namuy-puy sa kumbaga.